Hello kabayan, magandang araw at magandang gabi kabayan. So ayun pa rin, so another day, another repair naman tayo kabayan. Halos everyday sa mga bumper lang, mga anim nga sasakyan kabayan yung matatapos natin. Pag mga ganyan, malaking bangka to. Ito pala kabayan, Infinity to sa kabayan ha, Q50S. So yun ang ginagawa natin. So repair yung fender, repair yung second pintuan, repair lahat, pati yung driver side na pintuan repair din. So lahat all side tayo kabayan, tapos sa bumper din. So repair din yung bumper sa harapan. Sa likuran hindi na. All side at saka bumper. So ni-repair natin yung fender. So yan kabayan oh. So pero yung fender kabayan pwede yan sana sa PDR. Pero sa hindi pa tayo sanay sa PDR, tapos dito talaga kabayan repair dito. So mas mabilis kasi yung maglagay tayo ng masilya kaysa PDR. Yung PDR kasi kabayan matagal yun. So mabilisan lang tayo sa trabaho talaga, mabilisan. Katulad yan, pwede ilabas yan kinabukasan eh. Ngayon tapusin ko. Yan, natapos ko yan sa kabayan, sa all-sided kabayan. Wala pang 8 oras, nasa 5 oras lang natapos ko yan. Kasi sa tanghali natapos ko na yan eh. So wala pang tanghali. So 5 oras lang natapos na yan siya lahat. So lahat na. So tapos masilya na tayo sa fender. Inuna natin yung fender kabayan. Tapos saka na tayo mag-backlash sa mga kawan. Tapos yung fender na yung bumper pala dyan, backlash na yung bumper na yun. Tingnan mo yung nasa nakapatong sa harapan, no, backlash na yan. Tapos yung bumper pala kabayan, kailangan tanggalin yung mga accessories din. Bago pinturahan, bago mo i-repair, tatanggalin natin yung mga accessories. Tapos yun, nalagyan natin na masilya yung fender, isunod natin yung door, yung pintuan na yan. So pinalo-palo ko lang siya kabayan ha, medyo may lubog siya konti, pero hindi ko na gamitan natin ng masin yan para mailabas natin konti. Yung masin na idikit, tapos sila. Tapos yung panel naman, repair din yung panel. Malaking tama dyan sa baba, mga malaking scratch yan siya. Pero hindi na tayo naghila dyan kabayan, masilya na tayo. Nagpaikuan pala tayo kamay, pinahiran natin ng fiber yan yung panel. So yung masin na sino. So hila, dikit, hila. Ganun lang kasimple kabayan. Hindi na tayo magkuhan sa loob. Hindi na tayo magsikwat-sikwat doon sa loob. Okay, mayroon namang positive, negative dyan. Negative, dikit mo negative. Tapos yan. Dikit mo lang, hila, dikit, hila. Ganun lang kasimple. Tapos sa tingin mo, okay na. Masilyahan natin agad. Pero pag yan kabayan, pag hindi tayo gamit ng masilya, pwede din yan. Pero ang problema dyan, matagal yan sa kabayan. Matagal din yan pag hindi tayo maggagamit ng masilya. Kasi kailangan i-perfect mo yun eh, yung alignment na yan. Tapos lihain ng 80 para mapudpud natin yung mga align na kawan. Kailangan i-alignment tayo, i-align ng maayos yan eh pag hindi tayo maglagay ng masilya eh. Yan o, yung una kong pinatungan, yung medyo lubog talaga yon, patong muna ako sa masilya sa may gitna. Tapos yun, pahiran natin lahat. Ganun lang, kasi nakailang patong ako dyan kabayan, baka 3 patong siguro eh. Nakatatlo ako dyan sa baba na, sa may kanto. Pinatungan ko yung sa may baba, yung kanto na yan, yung linya. So nagpatong ako dyan ng pangatlo. So hindi ko na binuo. Diyan lang sa may baba kan. Diyan banda oh. Diyan ako pangatlo. So unang pahig dyan. Tapos liha ko. Tapos pagka liha, ano yung masin gamit ko ng liha? Masin na 120 yung pangliha gamit natin, 120. Parang tinanggal ko lang yung sa may gilid sa gitna. Konti lang yung sa gitna. Tapos pahiran lahat, kumpleto lahat pahid, pangalawang pahid yon ng masilya. Katulad yung kabayan, di ba? Liha ko na. 120 gamit ko yan, masin. Tapos pag medyo napudpudan natin yan, masilyahan natin ulit, buo pa din. Buo. Ganun ang technique para mabilis. So saglit lang yung masilya natin kabayan ha, matuyo agad yon. Mga pinakamatagal na yung sabihin natin 10 minutes, tuyo na yon, masilya na yan. Kasi yung hindi ako sa hardener, damihan ko yung hardener para mabilis patuyo. Tapos yan gumamit tayo ng masin na pangliha. Sa pangalawang pahid na yan siya kabayan ha, pangalawang pahid na yan siya, so natuyo na yon, tirahin natin yan. Tapos yan pala, hindi ko na ipakita yung pangatong patong natin na nasa baba lang para yun. Tapos yan kabayan, so linya, may kanto dyan so guhitan muna natin, tapos sabay tip. So sa baba tayo magtitip para unahin natin yung taas pagliha. So mano-mano yung liha. So mano-mano lang tayo kabayan sa pagliha para sigurado yung linya. Kasi namasina natin yan eh. So mano-mano 120. Tapos pagkatapos ng 120, 180, tapos 320 na mano-mano din, tapos masin 320. Pagkatapos ng masin 320, tip tayo ulit. Idikit natin yung tape, tapos sa baba na naman tayo.
para yung linya, buhay yung linya. Kasi buhay yung linya ng kabayan eh. Tapos, so, final tayo sa kabila. So, final na yan sa pagliha kabayan. No? Medyo, pag ganun talaga yung round na yan kabayan, importante yan yung kita mo yung guhit, tapos medyo pakurba yan siya dyan eh. So, importante rin yan kasi kailangan may kurba talaga yan. No? Kunting himas, tapos liha, kunting himas, liha, ganun lang kasimple. Para perfect yung trabaho natin. Kahit repair, magandang pagka-repair, importante yun kabayan. Para pabalik-balik yung customer. Yo, katulad ng kabayan, okay na yun siya kabayan, ready to primer na siya. Punasan natin konti, yan silipin natin, tapos himasin natin. Ganun lang ka-technique yun. Yan important kasi kadalasan kasi kabayan, pag lalo na yung itim, yung masilya mo, hangganan ng masilya, pag kailangan i-primer mo, nakatatlong patong sa primer, 2 patong, kailangan ilampas mo yung primer doon sa masilya na yon para siguradong walang leak.